Hello church and attendees. Ang date po ay January 9 at ito ang third lecture on the topic of rebellion. And simulan natin ito in prayer. Our Father, Jehovah, we pray that you will bless this lecture. You will use this para po ang bawat tagapakinig ay matuto. Higit sa lahat, makita po sana ng bawat isa, Panginoon, ang kanilang mga puso at sarili at maitama po kung makita na mayroong rebellion at patuloy po, Panginoon, na gamitin mo po ang mga teachers, ang mga pinagpapagala na mga paksa. I-harmonize mo po ang mga tinuturo ni Brother Josh, Brother Leo at ang inyong lingkod para po sa ikatitibay ng mga eklesiya ng Panginoong Jesucristo. At lalo na, Panginoon, na kapag mayroong mga rebelde sa bawat katawan po ng Panginoong Jesucristo, ay nananalig po ako na patuloy niyo po itong ipipurge, ipipurify para po sa kaluguran po ninyo. At Ama, bigyan niyo ng kalakasan ang bawat isa sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Yung nakaraang lesson, daanan natin para ma-recap kayo, ma-refresh man lang kayo. So, simula nung nagdaang lecture, ay inadapt ko yung abbreviation na ISIP. At ito yung magiging pattern throughout sa series na ito para meron kayong comparison sa bawat lesson. So yung abbreviation na ISIP is I, which stands for identity, kung sino yung rebelde. S, which stands for sin or sins, kung ano yung kasalanan ng rebelde, kaya siya natawag na rebelde o kaya sila natawag. And then the second I is impact. Ano yung impact ng mga rebelde sa ibang tao? Ano yung impact ng kasalanan ng mga rebelde sa ibang tao? At letter P ay punishment, particularly ang punishment ng Panginoon doon sa rebelde. So, para ma-prove natin na rebellion, then kailangan ma-determine muna kung ano yung kasalanan of rebellion, and then ano yung hindi magandang epekto nito, hindi lang doon sa rebelde kundi sa ibang tao, at ano yung ginawa ng Panginoon sa rebelde. Nung nagdaang lesson ay patungkol kay Korah at marami pang iba na karamihan nito ay mga Levites. Ang kasalanan nila ay yung mga maling paratang nila kay Moses at kay Aaron, particularly ang mga men of God. So, kapwa Levites lang naman nag-away-away. Actually, inaway. And kaya nila nagawa yun kasi minaliit nila yung mga pinili ng Diyos na lingkod. Hindi naman si Moses ang nagtalaga ng sarili niya, maging si Aaron, tinalaga sila ng Panginoon para pamunuan sa ikaliligtas ng mga tao ng Panginoon. Pero sila yung minamaliit, sila yung inaakusahan. Anong epekto, impact ng rebellion nila Korah? So, una, nalungkot ng husto itong mga men of God. Ikalawa, dahil sa ginawa nila Korah, rineject sila ng Diyos. At ikatlo, ang Diyos mismo nagutos na ihiwalay itong sila Korah, or pinapahiwalay ng Panginoon yung ibang congregation kila Korah. Yung pala kasi ang Panginoon nagdesisyon mismo parusahan agad. So, most likely para hindi na kumalat yung rebellion. Kasi si Korah pa lang nakahawa na agad ng marami na nasawi. At
Sa letter P naman, yung anong punishment ay yung pagkamatay nila talagang kababalagan nito. Kasi gawa ito ng Panginoon. So sila Korah kinain ng lupa, yung iba nasunog ng apoy ng Diyos, and then yung iba naman namatay dahil sa pagkakaroon ng biglang salot na nagkasakit, nagkahawaan, nangagkamatay. So kaya pinahiwalay ng Panginoon. So sino man na hindi humiwalay doon kila Korah sa mga rebelde, sigurado na dama yon. So ngayon, ang pag-aaralan natin ay part 3. Ang title ay Rebellion sa lugar na Kadesh. Papansin ninyo may point 1 kasi inahati ko ito sa dalawang part. Itong part 3, 3A, 3B. Kasi may titingnan tayo ditong dalawang rebellion sa lugar na ito. Iisang pangyayari pero mayroong nangyaring dalawang rebellion. Magkabilang anggulo. Ang text natin ay Numbers chapter 20. So again, we will adapt yung ISIP, Identity, Sins, Impact, Punishment. Now, hindi po sa lahat ng lesson or lecture mayroong applicable ito. For example, itong lecture na ito. So let's proceed sa mga references natin, and I will explain before tayo mag-proceed dito sa mga abbreviations na ito. So for reference number 1, Numbers chapter 20 beginning in verse 1 and verse 2. Basahin ko po. Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month. And the people abode in Kadesh or Kadesh. And Miriam died there and was buried there. And there was no water for the congregation. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron. So, ang responsable dito sa paggawa ng rebellion ay ang children of Israel. Also, the whole congregation. So, ang buong kongregasyon dito ang responsable sa maling ginawa. Ang location, nasa desert sila, disyerto pa rin sila. Ang tawag doon sa desert ay Zin. Ang panahon ng pangyayari na ito ay unang buwan ng huling taon nila sa disyerto. So, inabot sila ng 40 years sa desert. So, yung huling taon, nangyari po itong rebellion na ito sa unang buwan. Ang mga tao, ang congregation ng Israel ay tumira that time dito sa lugar na tinatawag na Kadesh. So yung desert yun yung Zin, pero yung area, yung city ay Kadesh. So hindi po ito yung Kadesh Barnea, another Kadesh po ito. At sa last year, doon namatay si Miriam. So at this point, namatay na si Miriam. Kaya doon nilibing si Miriam sa Kadesh. Ang naging problema sa sitwasyon na ito is yung lugar na tinira nila, itong Kadesh na ito, walang tubig. So this is common because desert ito. Pero actually, ang ibig sabihin nito, hindi nila mahanap kung saan ang water source. Ngayon, anong sinasabi ng verse 2? Yung mga tao, nagprotesta sila laban kay Moses at laban kay Aaron. So, nasa mga verses na ito agad ang identity. Ang responsable, children of Israel. Anong location ng rebellion ay itong Kadesh. So, hindi Kadesh Barnea, kundi Kadesh Zin. Because Kadesh in the desert of Zin. At nangyari ito kung kailan huling taon naman lang po, meron pa rin naging issue. So imagine ninyo, mula nang sumunod si Moses, pinamunuan ni Moses
ang tao ng Panginoon for 40 years natiis ni Moses, at kung kailan huling taon na, meron pang nangyari. Di kaaya-aya. At bakit nagrebelde? Dahil sa wala ang isa sa mga pangunahing pangangailangan, tubig. So ang impact nito hindi lang sa tao, kundi imagine niyo lahat ng mga maliliit na bata at lahat ng mga alagang hayop. Kasi ang trabaho noon is agricultural. Yan ang primary source of income o ikinabubuhay. Basta may alagang hayop, mabubuhay. Pag wala, syempre mahirap. So walang tubig yung tao at hayop. So pagpalagay na natin na maintindihan natin ang sitwasyon na ikinagagalit ng mga tao dahil wala ito. Pero kung i-consider natin sa haba ng taon, 40 years o 39, and sinustain sila ng Panginoon. Bakit naman po on the 48th year, on the first month, magrereklamo ka pa? So kung ikaw, nakikita mo ang kabutihan ng Panginoon, ang mga gawa ng Panginoon at iniingatan mo, hindi ka dapat aabot sa puntong ito. So yan ang problema kahit ng mga Kristiyano na ngayon, ang mga tao na ng Diyos ngayon. Yan yung sabi ni Jesus na dahil sa hindi naniniwala, may mata, hindi nakakakita. May mga tenga, hindi nakakarinig. May mga bibig, pero tila mga pipi. So, binigyan ng Panginoon ng senses, may binigyan ng Panginoon ng utak pero hindi iniisip, hindi nag-iisip. So, yan kasi ang tinuturo na ni Brother Josh na heart series and self series. Ebidensya lang po yan na yung mga tinuruan ni Brother Josh ay kung sa mundo ang sasabihin, hindi natuto. Actually, sa biblical na aspeto niyan, hindi tinanggap yung mga aral. Kaya wala talagang napala. Hindi dahil sa mali ang nagturo o kaya mali ang salita ng Diyos. Ang problema lagi dun sa mga tao. Next reference, verses 3 and 4. And the people chode with Moses. Big sabihin ng chode is inaway. Inaway nila si Moses. And ang dami nilang pinagsasabi. So year 1, ganito na ang Israelites na galing sa Egypt. Isipin ninyo, mga kapatid, bisita, year 40, ganito pa rin. So, mag-iilang taon na ang Legazpi? 29. Mag-iilan na ang Bakong? Mag-18. Mag-iilan ng Bulusan? Mag-11. Balik tayo dito sa congregation na ito kasi puro congregation yung binanggit ko. Congregation sa Legazpi, congregation sa Bakong, congregation sa Bulusan. Ito naman, congregation na nasa desert sa Kadesh Zin. Magfo 40 years na. Pwede natin sabihin, di na natuto. Hindi talaga tumanggap ng mga gawa ng Panginoon. Doon na lang sa Red Sea. Doon na lang sa tuwing umaga, mayroong cloud silang kasama habang naglalakbay. Kapag kailangan tumigil, titigil yung cloud para signal sila na tumigil. Every day ang Diyos nagpapadala ng pagkain sa kanila. Yung tinapay na mana, yung hayop na quail or pugo. Tapos on the 48th year, imagine ninyo po, imagine mo, ganun pa rin yung ugali. Pwede mo naman pakiusapan, Moses, paano po yan? Walang water. Ano pong gagawin natin? Pero hindi. Inaway agad nila. Yung napakatanda na at this point, 120 years old na si Moses. So may respeto. And si Aaron, di nalalayo ang edad ni Aaron kay Moses.
Tingnan nyo yan. So 80 years old sumunod si Moses, 40 years in-endure or 39 years sa time na ito in-endure ni Moses, tapos ganun pa rin. Kaya pinasulat ni God itong history ng Congregation of Israel sa Old Testament kasi kapupulutan ng aral natin. Kaya ang mga Kristiyano ngayon na hindi naniniwala sa mga salita ng Diyos at aral, nagiging ganito ang mga ugali. Nagiging mga rebelde. At mayroong form of rebellion na hindi tulad nito, na ito, buti pa nga ito talagang blatant, verbally silang nagrebelde, nagrereklamo. Mahirap yung hindi mo alam kasi tahimik lang, hindi nagsasalita, patago. Yun ang mas mahirap. Kasi akala mo, kaisa mo, pero yung pala, mga rebelde. So, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Kung ang puso ninyo nababalot ng rebellion, yun ang purpose ng aral na series na ito. Makita natin ang sarili natin kung tayo ba ay nagre-rebelde sa Diyos, sa salita ng Diyos, sa lingkod ng Diyos. Kasi yun naman po ang tatlong laging nagiging mga object ng rebellion, ng mga rebelde. So ano yung mga pinagtatapon nilang mga akusasyon o pagtatanong kina Moses, lalo na kay Moses? Una, sabi dito sa verse 3, would God that we had died when our brethren died before the Lord. Sana pala namatay na lang kami. Namatay na rin yung iba naming mga kasama. Biruin nyo yan. Magpo-40 na, gusto na rin ng mamatay. Hindi nila alam, yun na yung last year ng paglalakbay nila sa disyerto. Sila naman ang may kasalanan kung bakit tumagal eh. Ano pa ng mga sinabi nila? Why have you brought up the congregation of the Lord into this wilderness? That we and our cattle should die there? So why? Tinanong nila yung mga men of God, Moses and Aaron, bakit ninyo kami dinala dito sa desert na ito? Para kami at yung mga alaga namin mamatay? Ilagay niyo ang sarili ninyo kay Moses, kay Aaron. Tapat kang sumunod sa Panginoon. Tapos, gaganituhin ka pa. Ikaw pa yung questionin. Ikaw pa yung pagmumukhain na may kasalanan kung bakit wala silang mainom na tubig. In the first place, naghanap ba sila? In the first place, nag-effort ba sila na magkonsulta muna sa leader nila, sa lingkod ng Diyos? O nag-pray ba sila? Humingi ba sila sa Panginoon? Apparently, wala silang ginawa. Pero marami silang ginawang pagrereklamo. Yan ang puso ng rebelde. Another reference, continuation, verse 5, and then skip ko sa verse 13. And wherefore have you made us to come up out of Egypt, to bring us unto this evil place? You see? Ang rebelding puso, lahat na lang na nakikita masama. Masama na yung nagligtas sa'yo, namumuno sa'yo, tumutulong sa'yo, masama yung lugar. Pero ano ang hindi nila nakikitang masama? Sarili nila. Okay? So, i-harmonize natin yung turo. Pag selfish, kahit Kristiyano na, ano lang nakikita na mapapabuti o maganda? Sarili. Pero nakita man lang ba yung mga nagpapagal, nagtuturo ng salita ng Diyos? Nakita man lang ba ang kabutihan ng Diyos? Minsan nakita, pero shinare ba yung blessing ng Diyos sa iba? Hindi. Yun ang problema sa mga selfish. See? Tinuruan ka na huwag maging selfish, pero naging selfish ka. Anong tawag doon? Anong tawag sa'yo nung nagturo ni Brother Josh? Rebelde ka. Rebelde ka kasi pinagpagalan ka, turuan, tapos ganun ang gagawin mo. Yung mga dapat na ibigin, yun ang
minamaliit. Kaya itong aral na ito, hindi na dapat pinanghihinaan ng loob ang mga namumuno, mga pastors, kung iniingatan ang Word of God. Because ginawa na yan ng mga rebelde noon kina men of God, Moses and Aaron. Ginawa yan kay Jesus Christ. And that is more than enough para masabi na kung si Jesus nga nakaranas nito, sino pa ako? Sino pa kami? So again, diinang ko yun ha. Ang rebelde, lahat na lang nakapalibot sa kanya, masama. Pero ang sarili niya hindi. It is no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates. Neither is there any water to drink. So totoo naman sana, pero ba't mo pa kailangan banggitin ang obvious naman? Kung may pananampalataya ka, meron kang pag-asa na kahit ganito ang sitwasyon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sinustain ka nga ng Panginoon for the past 39 years. Sinustain sila ng Diyos kahit hindi sila faithful, kahit masasama ang mga ugali nila. Sinustain sila kasi gusto ng Diyos na sila ay iligtas. Mula Egypt, dalhin sila ng Diyos doon sa pinangakong lupa at doon maglingkod sa Kanya. So, it seems na naobserbahan naman nila ng mata nila, walang nabubuhay ditong fig tree. Napakahalaga ng fig tree, parang coconut tree sa atin. Ni walang grapes, berries, ni wala daw na ni isang buto ang nag-survive. Ni walang fruit-bearing trees tulad nitong pomegranates. At wala pang tubig. So, ang tanong kasi dito, may karapatan ka ba na magreklamo sa lingkod ng Diyos at sa Diyos mismo? Considering yung sitwasyon, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Considering na ito ay according sa kalooban ng Diyos, dapat ka ba magreklamo kung nasa buhay ka na naka-align sa kalooban ng Diyos? May kasalanan ba ang Diyos sa kanila? O ang mga lingkod ng Diyos? And in verse 13, kaya tinawag ito na, sabi, Meriba. Bakit? This is the water of Meriba because the children of Israel strove. Yun yung Meriba, strove with the Lord, and He was sanctified in them. So, apparently, hindi lang nila inaway si Moses. According kay Moses, who was the writer, hindi lang nila inaway ang man of God, kundi ang Diyos mismo. So, galing ito sa word ni Moses na in-inspire naman ng Panginoon. So, word pa rin ng Panginoon. Kaya Meriba. Kaya in any place, kapag mayroong pag-aaway-away o nang-aaway, pwede mong tawagin Meriba. Okay? So, next item ng abbreviation, ano yung sin or sins? Una, kaya Meriba nga, kasi yung congregation mismo inaway ang God as represented by the man of God or men of God, Moses and Aaron, the brothers Moses and Aaron. So you see, sumusunod lang naman yung brothers sa Diyos, pero sila ngayon yung inaway ng tao. So pareho po yan na sa local church setting, yung ibang mga hindi na natin kasama sa church, ay inaway nila yung pastor, ang inyong lingkod. Hindi nila nagustuhan, nagreklamo, umalis sa church. Nangyari yan sa Bulusan, may mag-asawa na yun ang dahilan, hindi masang-ayunan. Nangyari yan sa Legazpi, may isang miyembrong lalaki na ganun ang ginawa. Hindi naman dahil sa wala silang tubig na mainom, kundi mayroon silang reklamo. Which is similar. Kasi nagsisimula yung pagre-rebelde dahil doon sa bagay na ini-expect nila na andyan, biglang hindi nila nakita. Yung bagay na yun na tinutukoy ko is
Yung like sa Legazpi, ine-expect nung lalaking yun na maintindihan siya dahil sinabi na niya kung ano yung kasalanan niya. Kaso lagi siyang sinasaway pa rin ng pastor. So, umalis na lang siya. Yung mag-asawa naman sa Bulusan, ni-expect nila na dahil sa ganun ang sitwasyon nila ng buhay nila, mahirap daw. Pero kung titingnan mo naman, meron silang pwedeng gawin, sumampalataya at baguhin yung nakagisnan. And dahil lang sa hindi nila nagustuhan yung sinabi ng pastor, hindi na nagpatuloy. Nauna yung misis and under yung mister. So, maraming ganyan. Kahit pa sa time ni Pastor Roy, na ang bakong umabot initially ang membership ng 40. Nung nagtuturo na si Pastor Roy laban sa sin of idolatry, hindi nagustuhan ng mga nakakatanda and bigla na lang umalis. Respeto? Wala. Wala. Nagtuturo yung man of God ng truth. Nasaktan sila ng truth kasi nasa sin sila. Nasa error sila. Hindi nila nagustuhan. Ine-expect nila na sila ang tatanggapin at mag-a-adjust yung ibang tao sa kanila. Kaya, nagre-rebelde. So, ang pinakakasalanan, inaway nila ang lingkod ng Diyos. At yung pag-aaway nila, verbally kasi marami silang mga pinagsasabi doon sa lingkod ng Diyos. Kinestyon nila ang judgment ng man of God. So, siguro sa atin, hindi mo yan makikita kasi ang mga tao ay madalas hindi naman nakikita sa salita. Pero pwedeng sa puso, kaya nagmamanifesto ito sa mga gawa. Na gawa ng makikita mo na rebelde, kaya nga mali ang ginawa. Tinuruan ni Brother Diyos, ni Brother Leo, pero ang ginawa, yung kabaliktaran. Next reference, verse 6, same text. And Moses and Aaron went from the presence of the assembly unto the door of the tabernacle of the congregation, and they fell upon their faces. And the glory of the Lord appeared unto them. So, paano nag-respond ang men of God doon sa congregation na inaway sila? Umalis na lang sila, nag-walk out sila at pumunta sila sa Panginoon. No, ano ang lugar na kung saan ang presensya ng Panginoon nandun? Yung bahay ng Diyos, tabernacle. So pumunta sila and nagpatira pa sila. Ibig sabihin, humingi sila ng payo sa Panginoon. Kaya dahil sa ganito yung lingkod ng Diyos, ang Panginoon, tinanggap din sila. So ang Panginoon, humarap din sa kanila. Verse 7 hanggang 9. And the Lord spake unto Moses, saying, Take the rod, and gather thou the assembly together, thou and Aaron thy brother, and speak ye unto the rock before their eyes, and it shall give forth his water. And thou shalt bring forth to them water out of the rock. So thou shalt give the congregation and their beasts drink. And Moses took the rod from before the Lord, as he commanded him. So itong section nagtapos na nag-obey si Moses. Pero nung lumapit sila sa Panginoon, humingi ng payo, ang Panginoon tumugod agad sa kanila. So nagbigay ang Panginoon ng instruction. Una, kunin mo Moses yung tungkod ko, and then magpatawag ka ng pagtitipon. So ito yung sinasabi sa Hebrews na church in the wilderness. Pero hindi ito kapareho ng local church ngayon sa New Testament because ang nag-start ng local church is Jesus Christ. Pero matatawag mo pa rin itong church or pagtitipon kasi ang church is pagtitipon. So, sabi ni God kay Moses, magpatipon ka, magpatawag ka ng pagtitipon. So, tingnan ninyo, the Word of God ay ini-employ sa mga tao ng Panginoon during sa physical na pagtitipon. And next, kapag may pagtitipon na,
kausapin ni Moses yung bato sa harap ng mga tao. So, gusto ng Panginoon na makita ng mga tao yung powerful work niya ulit na gagawin. And yung bato daw, pagkatapos kausapin ni Moses, magbibigay daw ito ng tubig. And ang gagawin daw ni Moses ay kunin yung tubig, ibibigay ito doon sa mga tao. So, yun ang Word of God, yun ang instruction ng God. So, tingnan natin kung ano yung tugon. And Moses, verse 10 and 11, and Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. So, sumunod sila, no? Sumunod na kinuha yung tungkod and then nagpatawag ng pagtitipon, dinala doon sa bato. And then sabi ng Moses, makinig kayo, kayong mga rebelde. So kaya natin na-identify na rebelde itong congregation sa Kadesh na ito because ang nagsabi na rebelde sila ay ang man of God, si Moses. So makinig kayo, mga rebelde. Must we fetch you water out of this rock? So tinanong ni Moses sila, kami ba ang dapat na mag-iigib ng tubig mula sa batong ito? So ang ginawa ni Moses, Moses lifted up his hand and with his rod, he smote the rock twice. Pagkapalo niyan 2 beses, and the water came out abundantly. Napakarami ng tubig mula sa bato. And the congregation drank and their beasts also. So anong impact nung rebelde, pagre-rebelde ng congregation laban kay men of God? Impact is, una, na-pressure at na-provoke yung men of God. MOG is men of God. Si Moses and si Aaron. Na-pressure, na-provoke. Anong ebidensya? Di ba na napaalis sila, napapunta sila doon sa bahay ng Diyos, napatira pa sila, nagkonsulta sila sa Panginoon. Kung walang pressure, walang provocation, hindi nila, bilang tao, hindi ka naaalis kasi doon mismo, i-address mo kung ano yung problema. So, ibig sabihin, hindi nila alam ang gagawin doon sa pagre-rebelde ng mga tao, kaya lumapit sila sa Panginoon. Dapat ganun talaga rin ang Kristiyano. Maraming beses hindi natin alam ang gagawin sa mga sitwasyon sa buhay tuwing may rebellion. Pero dapat, bilang tatay, bilang nanay, bilang magulang, bilang mag-asawa, bilang anak, matuto tayong lumapit sa Panginoon. Na lahat ng mga problema, paniwalaan natin ang kaya ng Panginoon niya na bigyang solusyon para sa atin. Yan ang pananampalataya. So ang man of God ang nagtumawag sa kanilang mga rebelde. Ibig sabihin yung rebelde dito, yun yung mapait kasi yung puso. Kaya pag mapait yung puso, yun sabi ni Jesus, kung ano nasa puso, yun lalabas sa bibig. At yun ang mas delikado. Ano ang nag-provoke kay Moses and Aaron? Siyempre, yung mga lumabas na sa bibig. Yun ang delikado pag hindi natin iniingatan ang puso. Yun yung pag hindi natin pinipurge out ang sarili natin mismo sa mga kasalanan, maling pag-iisip, maling sa loobin natin. So, anong impact? Na-pressure, para bagang nadiinan, naapakan. Siyempre, pag dinanan, magre-react, aray. O kaya tatakbo, o kaya iiwas. And then, na-provoke, may galit. Kasi, may galit si Moses, obviously. Kasi kaya nga lumabas sa bibig niya, mga rebelde kayo. And then, yung impact, napalapit ang men of God sa Panginoon. At, again, na-provoke si Moses. Bakit? Kasi, nagawa niyang paluin yung bato. Last item, punishment. Wala tayong makikitang punishment dito. However, it doesn't mean na walang kasalanan yung congregation.
Kasi eventually, itong mga nagrebeldeng ito, naparusahan pa rin ito ng Panginoon. So, merong mga actions na inaksyonan din mismo ng Panginoon o pinarusahan niya mismo agad. Meron din naman na hindi agad-agad pero pinarusahan pa rin. So in summary, isip, identify yung nagrebelde, buong congregation. Imagine ninyo yun. Mr., Mrs., mag-asawa, mga anak. So parang ano ito, progressive ito nung kina Cora. At least sila Cora, mga exclusive ito doon sa family ni Cora, Datam, Abiram, mga Levites pati. And then the mga leaders, mga princes. Ito, buong congregation na ito. So, ang kasalanan ay inaway nila yung lingkod ng Diyos at ang Diyos mismo. And then, ang impact nito, na-pressure yung leader, na-provoke yung leader, sumusunod yung leader pero siya pa ang makakaranas. Hindi talaga po maganda. Pero ang punishment, we will leave it blank because wala tayong nakita sa text natin na Numbers chapter 20. Tulad ng sinimulan ko po ng last lesson on spiritual gifts, and every lecture merong assignment. So for this lecture, ang assignment is, una, for heaven, ikaw heaven, sa buong kasaysayan ng church or churches, Legazpi, Bulusan, pangalanan mo yung naalala mong pinakamatinding nakipag-away sa church. So, papangalanan mo yon, nakiaway. Yan yung I, identify mo. S, ano yung kasalanan ng nakipag-away na yon? So, pwedeng ikaw yon o kaya ibang tao. Ano? And then, pagkatapos mo identify yung kasalanan, paano mo nasabing kasalanan? Ano ang basihan mo? So, magbigay ka ng text sa Bible. Ano? And then, sunod, i-identify mo rin kung sino yung inaway. So, lalabas, IS lang sa'yo. Ganon din, yung assignment ko para kay Heaven, pareho sa'yo, Sister Linda. Kay Brother RB naman, TYOS, tell your own story. Ang ibig sabihin. Ibig sabihin, brother, magkwento ka, kapatid, ng sarili mo, buong buhay mo, kahit po nung hindi ka pa mananampalataya. Anong masasabi mong pinaka-malala mong pangyayari sa buhay mo na ikaw ay nakipag-away? So, kailan yon? Anong ginawa mo? Anong kasalanan ng ginawa mo, brother? Sino ang inaway mo? Anong dahilan? And ano yung epekto dun sa inaway mo? So siguro, brother, naiisip mo na dito nung mga time na lasinggero ka, ano? Pero kung may ibang kwento, mas maganda. Kasi ang problema doon sa kung ikukwento mo is nung lasing ka, hindi mo naman talaga maalala kung ano yung mga ginawa mo. So, nakipag-away ka, kailan yun yung pinakamalala? Anong nangyari doon sa kaaway mo? At anong kasalanan na meron ka? Bakit napaaway ka? Okay? O kaya lang nakalagay dito, my greatest strife as a believer na. So, wag mo na lang isama nung time na hindi ka pa mananampalataya, brother. Ngayon na lang, na mula nung naligtas ka. So far, buong buhay mo na naligtas ka, ano yung pinakamalala? So, yung assignment na ito, TYOS, tell your own story. Kwento mo ang sarili mong kwento, Brother Arvin, at ganon din sa'yo, Sister Judith. So, para sa lecture na ito, ang may assignment, si Heaven, si Linda, parehong assignment sila, Brother Arvin and Sister Judith. So, nakakabuti po na mayroong assignment kasi dito natin masusuri kung naintindihan natin yung lecture and kung mayroon tayong gagawing assignment, mas lalo natin ma-enhance yung pag-unawa natin. Kasi si Heaven, si Linda, IS.
ang focus nila. Kayo naman, Brother Arvin and Judith, IP. Anong impact nung ginawa ninyong pakikipag-away sa ibang tao or dun sa inaway mo? And then, letter P, ano yung naging parusa nung? Pwedeng parusa ng Panginoon o kaya pwedeng parusa ng tao sa iyo. So, gawin ninyo ito sa susunod na linggo na nasa Legazpi kayo, magbigay ng patotoo. So, in this way, makabuluhan ang testimony time. Makabuluhan because may assignment ka na based on anong tinuro. Okay? Maraming salamat sa opportunity na ito. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong mga salita. Patuloy niyo po na ituro ito sa inyong lingkod at sa mga mananampalataya. Kinikilala ko po Panginoon na kaya po may lumantipan dahil ito po ay kapupulutan ng aral para sa amin ang mga nasa Church ni Jesus Christ. Sana po Panginoon na ipagbulay-bulayan po ng bawat isa ang mga sarili. Kung kami ay naging guilty of rebellion, ay katakot-takot po na maging rebelde sa Diyos, sa iyo, maging rebelde sa lingkod ng Diyos. Hindi po talaga tama, kaya kailangan po pagsisihan. Sana ganun po maging tugon ng bawat tagapakinig sa ngalan ni Jesucristong aming Diyos at tagapagligtas. Amen.